Kay Doc Ferds, ano naman ang naging memorable doon sa mga pinuntahan mo? Di ba meron ka ring out of the country na shoot? Tama, Doc Nielsen. Alam mo, minsan pag nagdo-document tayo ng wildlife, hindi lang tayo nagko-concentrate sa Pilipinas. Dumadayo din tayo sa ibang bansa para naman tignan yung kanilang mga wildlife. At this time, dumayo tayo sa Palau para tignan at i-document isa sa pinakamalaking isda nila doon, ang maming. Sa katabigan ng Palau, maraming isdang matatagpuan. Sa pag-aaral, ang pinakamalaking maming ay umabot daw hanggang 9 na talampakan. First dive natin dito sa Palau. Very excited. Napakaganda daw dito at napakayaman ng reef. Tignan natin kung gaano nga ba kaganda yan. Sa Blue Corner kami magdadive ngayong araw. Bukod sa gandang makikita sa ilalim, sikat ang dive site na ito dahil sa maamong maming na makikita. Kusa pa raw itong lumalapit sa mga diver. Habang namamangha kami sa aming nakikita, umagaw ng atensyon namin ang isang malaking isda. Ilang saglit pa lang ng aming dive, dumating na ang maming na residente sa dive site. Notice, may isang maming na talagang kanina pa palang nanonood sa akin, sa likod ko lang. Nagulat ako kasi parang biglang paglingon ko, nandun na siya sa likod ko. Lumalapit at lumalayo ang maming. Patuloy kaming iniikutan. Tila ba nag-uusisa kung ano ang ginagawa namin sa ilalim ng dagat? Ito ang una kong malapitang engkwentro sa maming. Talaga namang isang pambihirang pagkakataon ang lapitan ng isang adult na maming. So ganun yung na-experience ko, parang kukumpara mo siya, parang parang kami yung mga fans. And then nagdatingan na yung celebrity na inaabangan namin kanina pa.